Yo! What's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyo lahat. Siyempre, nandito na naman po ang inyong lingkod, Master Likim. And welcome back po dito sa ating Master Likim TV. Siyempre, bago po simulan itong ating video na ito, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe at nahit na natin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po, meron tayong darating na stakes race sa next week mga bayang karista, September 18, 2022 at yun po gaganapin sa San Lazaro Leisure Park, Carmona, Cavite. May tatlong stakes race po tayo doon na inaantay. Ito yung ating imported local challenge. Ito first time po ito dito sa ating bansa. 2,400 meters po mga bayang karerista. Puro imported po yung mga kalahok dito. Wala akong nakitang sumaling local. Pero imported local challenge itong ating karera in honor of Henry Cuangco. Si senior po ito, bayang karerista. Meron tayong 7 runners dito na talaga puro di kalibring imported horse. Tapos meron tayong Lakambini Stakes Race na gaganapin din po ngayong araw ng linggo, September 18. Meron tayo ditong 6 na kalahok sa distansyang 1,600 meters. At yung ating Road to Juvenile Stakes Race mga bayang karista. Ito yung mga 2 taon nating mga bagong kabayo. Ito yung lalargahan din po sa September 18, 2022 dito sa Carmona, Cavite. At ang distansya po is 1,300 meters. Meron tayong 7 kalahok. Ayan po yung mga aabangan nating stakes race next week mga bayang karista. Kaya sana po yung makatulong sa inyo itong ating konting info or pass outing sa mga kalahok natin na kasali sa stakes race na darating niya. Pero syempre bago ko simulan itong ating video na to huwag po natin kalimutang mag-register dito po sa ating Phoenix online game sa mga willing po maglibang-libang mga bayang karista habang wala po tayong karera or kahit nasang lugar po tayo, nasa bahay man, trabaho or nasa biyahe, pwede po kayo maglaro itong ating Phoenix online game. Madali pong mag-cash in, madali pong mag-cash out. Marami po kayong mga pagpipili ang laro mga bayang karista. Kaya sa mga willing po mag-register, click nyo lang po yung link na nasa comment section nitong aking video para po makapag-register kayo. Maraming salamat po. At yun, syempre, hindi ko na papatagalin pa yung ating mga pass outings itong ating mga kalahok sa darating nating stakes race next week. Pupuntahan na rin po natin agad dyan matapos lamang ang ating maiksing intro. Kaya let's go! Mga Kayokabs! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po ng sinabi ko kayo na sa ating intro ay magbibigay lang naman tayo ng ating mga pass outing sa mga kalahok natin sa darating nating stakes race by next week mga bayang karista. Sigurado kayo maraming pupunta nito sa San Lazaro Leisure Park, Carmona, Cavite kasi magandang karera po ito, 3 stakes race natin. Unahin ko na po muna itong ating imported local challenge na first time to 2,400 meters po ang ating distansya natatakbuhin dito po sa ating San Lazaro Leisure Park. Meron tayong 7 runners dito mga bayang karista pero tingin ko dalawa yung ating couple entry dito. Si Downside Protection tsaka Time for Glory, Tones Love tsaka si American Factor. Magandang karera po ito kasi mahabang karera to pwede magkadihaduan mga bayang karerista. At ano po pala to, in honor of Henry Cuangco Senior Henry Cuangco Senior Stakes Race po ito mga bayang karista. Kaya ito, simulan ko na. First nating kalahok, numero 1, American Factor, nagagabayan po ni Pabs M. Cabalejo. Alam niyo naman po yung area nitong kabayo na to. Kasi pag napabayaan sa unaan, talagang kayang tumapos. Pero tignan natin kung kakayanin nga po ba niya. Yung 2,400 meters sa distansya, medyo mahaba po kasi ito para sa kanya. Pero kung sakaling mapapabayan, makakapagpahinga pwede pong makachamba. Last run, nanalo po ito. Meron tong 133.8 sa 1,400 sa Carmona, Cavite sa isang condition race merge 10 noong August 24 kung saan tinalo niya puro yung kanyang couple entering si Magnificent Lady at si Pabs M. Cabalejo na rin po yung Romenda. Lipat naman po tayo dito sa ating numero 2, Downside Protection, nasasakyan po ni JG Serrano. Ito medyo tagong-tago pa yung preba, hindi ko pa ito nakikitaan ng buti kasi minsan lagi lang nakaalala ito sa kanyang couple entry. Meron lamang itong 135 flat, dumating itong pang-5 sa 1,500. Doon po sa karera nila Righteous Ruby noong August 28 sa isang special race po kung saan ang Romenda po sa kanya nun ay si JCB Gusay, but this time JG Serrano na po ang lerenda para sa ating imported horse na si Downside Protection. Lipat naman tayo dito sa ating numero 3, yung ating veteran imported horse na namamayani ngayon dito sa Pilipinas. Itong numero 3 natin na si Righteous Ruby, nagagabayan ni JB Hernandez. So last time medyo impresibo yung panalo niya, nanalo to, may 132.8 sa 1,500 bayang karerista sa isang special race noong August 28 po kung saan tinalo niya po doon si Darleb. Same rider pa rin, JB Hernandez ito.
anytime to, pang mahaba ang karera to. Kaya tingin ko, hindi na ako magtataka kung siya yung horse to beat dito sa ating darating na stake race ngayong araw ng linggo. Lipat naman tayo sa numero 4 natin na si Shasta Luna, nagagabayan po ni JTZ. Ito naman may 133.4 na tarsera to. Last time dun din sa karera nila Righteous Ruby noong August 28, kung saan ang romenda naman po sa kanya doon ay si Deo Fernandez. But this time, JTZ ang rerenda. Dahil sa ating numero 4 na si Shasta Luna, ito medyo tagurin yung pa iba. Minsan maganda yung tinatakbo, tsaka minsan nananakot dito sa dating kasi malakas minsan rumimate. Kaya tingin ko pwede rin mapabor sa kanya kasi mahaba yung distansya. Isa pang tinitignan ko mga bayang karista, ito sinubukan lang last time to, Starring in My Dream. OP Cortez yung rerenda, ito naman may 134.2 last time, dumating doon na pang-apat. Sa karera nila Righteous Ruby noong August 28, sinubukan lang, tingin ko galing kasi sa ibang bansa to, tingin ko medyo nagpagpag lang o kumbaga nagtrangko kumbaga sinubukan lang last time pero maganda yung performance, dumating ng pang-apat. Same rider pa rin, O'Neal P. Cortez pa rin po yung rerenda para sa ating numero 5 na si Star in My Dream. Sunod natin itong numero 6, ito nakadihado to noon kung nakatandaan nyo mga bayang karista. Time for Glory, nasasakyan naman po ngayon ni M.A. Alvarez. Ito po may 136, dumating lamang itong pang-anim doon din sa karera nila Righteous Ruby noong August 28, kung saan ang romenda po sa kanya ay si JTC. Pero bago po nanalo po itong dihado no, kung di ako nagkakamali nung hindi sumali si Righteous Ruby sa karera. Nung sila Darlev tsaka sila Shastalo yung kalaban, nakadihado po ito. Kaya ito, tingin ko isa pang pabor din sa kanyang distansya kasi hindi remating kabayo po ito. At ito, lipat tayo sa ating huling kalahok, yung couple enter ni American Factor, tong si Tony Slab na nagagabayan po ni M.A. Lanot. Ito naman may 155 flat, dumating tong panglima sa 1800 meters dun po sa Malbar, nung isang special race po, noong July 31, kung saan ang nanalo po rin yung kanyang couple entering si In The Zone. Pampabs M. Cabalejo, this time M.A. Lanot ang rerenda. Para sa ating numero 7 si Tony Slab, ito, veterano na rin sa laban to kasi medyo napahinga lang ng matagal. At saka medyo para sa akin malakas yung laban na to kasi talagang puro di kalibring imported itong mga makakasagupa niya ngayon. Pero walang posible mga bayang karista, apat po ang paan yan. Pwede pong makachamba yan. Lalo na si M.A. Lanot nakapagpanalo ng dihado last time sa Malbar. Yun nga po si In The Zone po yung nanalo nun. At yun mga bayang karista, ito yung ating imported local challenge na gaganapin sa September 18 na sana makatulong po sa inyo itong ating mga konting pass outing sa binigay para po sa karera na to. Para tingin ko magandang karera to, balikatan sa bentahan to mga bayang karerista. Kaya kampihan na para po sa inyo mga paboritong kabayo. At lipat naman tayo dito sa ating pangalawang stakes race, itong ating Lakam 2022 Pilracom Lakam Bini Stakes Race. 1,600 meters yung ating karera. Ito naman po mga 3-year-old na locally bred po ito mga bayang karista. Ito yung mga kalahok sa Triple Crown last year. Ito ay last month. Last month. Ito meron tayong 6 na kalahok dito. Colony Bell, Enigma Uno, Gomesian, Main Event, Radio Bell at Tinago Pulse na talagang ito piling-pili rin. Pero tingin ko Radio Bell ang magiging horse to beat dito sa karera to kasi third leg winner ng Triple Crown to. Unahin natin Colony Bell. Ito po meron tong 210 flat sa 2,000 meters sa Cavite. Nanalo po siya noon sa isang may stakes race mga bayang karista noong July 24 kung saan tinalo niya po doon sila Queen Luis at si M.A. Alvarez pa rin po yung rerenda sa kanya. Derimating kabayo po ito, pwede rin mag-abang to sakasakali. Pero tingin ko magandang pamorkas to kay Radio Bell kasi isang kwadra lang to. Kung sakasakaling papala rin pwedeng makachamba. Pero tingin ko mahihirapan sila kay Radio Bell. Pero kung magkakaroon na early speed kagaya ng Gomesian Radio Bell ulit na 1-on-1 tingin ko baka mapabor to sa mga ririmatin natin Lipat naman tayo dito sa numero 2, Enigma Uno, nagagabayan ni Kelvin Abobo to. Last time meron 0.59.6 to sa 1,000 meter, na segunda to sa isang special race noong August 28 kung saan yung naiwan pa po yung nanalong si Gomesian. Same rider pa rin po tayo, Kelvin Abobo. Para sa ating numero 2 na si Enigma Uno na to, tingin ko wala pang pinapakitang buti pero this time pwedeng chumamba kasi last time na segunda na po ito. Lipat naman tayo sa numero 3 natin, yung nanalo ng 1,000 meter last time, Gomesian with O'Neal P. Cortez. May 0.59.4 po ito, nanalo sa 1,000 meter noong August 28. Kung saan tinalo nga po dyan doon si Enigma Uno. Same rider pa rin, regular jockey, syempre O'Neal P. Cortez para sa ating numero 3 na si Gomesian. Lipat tayo dito sa ating numero 4, bagong sali to sa grupo na to, numero 4, main event, nagagabayan po ni NC Lunar. Ito naman, nanalo to sa Malbar, may 111 flat to sa 1,200, rating base 34-39 noong August 20, kung saan tinalo niya po doon sila Battle Scar from O'Neal P. Cortez. This time po, Noel C. Lunar yung rerenda. Para sa ating numero 4, si main event, ito pwede rin mag-abang to kasi pwedeng remate, pwedeng bandera din po ito, kaya pwede rin din chumamba. At narito na tayo sa ating horse to beat. Tingin ko sa karera na to, yung numero 5 natin si Radio Bell, nagagabayan ni JB Hernandez. Impresibo yung panalo nito ng third leg ng Triple Crown. Meron tong 207.6 nanalo to sa
ang Naik Cavite ng 2,000 meters third leg Triple Crown noong July 24 kung saan tinalo niya po doon si Jungkook at si JB Hernandez pa rin po yung rerenda. At tingin ko, pwedeng isunod kung pababayaan nila si Gomesian sa una, pwedeng makabuo, pero kailangan may umagapay kay Gomesian kasi si Gomesian pag napabayaan talagang pwedeng tumapos to kahit mahaba yung karera. Pero kung may aagapay namang iba pwedeng mag-abang tong si Radio Bell, pero tingin ko siya na rin ang lalaban sa unahan nito kasi wala akong nakitang matulin dito, puro remate to. Colony Bell, Enigma Uno, Main Event, Tinago Pulse, mga bayang karista. Kaya tingin ko, aagapayan lang agad ni JB Hernandez to para di kagad makalayo si Gomesian. At narito na tayo dito sa ating huling kalahok, the remating kabayo na si Tinago Pulse na gagabayan ni JCB Guse. Ito naman may 155.4, dumating tong pang-apat sa isang 1800 meters sa Malbar, special race noong June 19, kung saan ang nanalo po ron yung dihadong si Payros Perry. From Pabs M. Cabalejo, this time JCB Guse ang rerenda. Para sa ating numero 6 na si Tinago Pulse na sandirimating kabayo rin po na pwedeng makadihado mga bayang karista. 6 lang yung kalahok dito sa ating Lakambini Stakes Race, pero halos lahat po may chance. May mga nakakalamang ng bahagya, pero siyempre hindi po maiwasan yung mga upset lalo na kapag ganyang stake race po yung ating karera. At yun mga bayang karista, sana po nagustuhan nyo tong ating konting info or ating pass outing sa mga kalahok dito po sa darating nating Lakambini Stakes Race ngayong araw ng Linggo, September 18 dito po sa Carmona, Cavite. Good luck po, and ulitin ko po kampihan na mga bayang karerista. At ito na yung ating huling stakes race ngayong araw ng Linggo, September 18, 2022. Ito yung ating Road to Juvenile Stakes Race. Ito yung mga 2-year-old na bagong kabayo na upcoming from Triple Crown Stakes Race next year mga bayang karerista. Meron tayong 7 kalahok na maglalaban-laban dito sa 1300 meters na distansya. Unahin natin Atomic Bomb, Distorted Julian, Jaguar, Love Radio, Malibu Bell, Rugcat at si Secretary. Ito, lipat na tayo. Unahin natin si Atomic Bomb. Atomic Bomb last time medyo hindi maganda yung tinakbo. Meron lamang itong 130.2 sa 1300. Dumating itong pang-7 sa 2-year-old maiden. Noong September 3 kung saan ang nanalo po rin yung nagpakitang gilas na si Rugcat. Same rider pa rin po tayo. Pabs M. Cabalejo para sa ating numero 1 na si Atomic Bomb. Samantalang ito namang si Distorted Julian medyo maganda rin yung tinakbo last time. Meron naman itong 126.6 sa 1300. Dumating itong pang-4. Doon po sa karera nila Rugcat noong September 3 kung saan ang remainder rin po sa kanya doon ay si Kelvin Abobo. Lipat tayo dito kay Jaguar na last time solo taga ito mga bayang karerista. This time M.A. Alvarez ang rerenda, Donoy Raquel to nakaraan Meron tong 123.8 na segunda nga po ito last time doon sa karera nila Rugcat. At 2-year-old maiden noong September 3 saan renendaan po siya ni Donoy Raquel, but this time M.A. Alvarez po ang rerenda para sa ating numero 3 na si Jaguar. At lipat tayo dito sa ating numero 4 to, galing sa panalo to, Love Radio, nagagabayan ni John Alvin Guse. Ito naman may 125.2 to, nanalo to noon sa 2-year-old maiden noong August 24 kung saan tinalo niya po rin yung kalaban din dito sa karera na to na si Malibu Bell. At same rider pa rin, John Alvin Guse pa rin yung rerenda para sa ating numero 4 na si Love Radio na SC Stockman po ata ang may-ari niya mga bayang karerista. At lipat tayo dito sa ating numero 5 na si Malibu Bell. Ito maganda tinakbo last time na segunda to. May 125.6 doon sa karera nila Love Radio. From Pabs M. Cabalejo, lipat ang renda kay JB Hernandez para sa ating numero 5 na si Malibu Bell. At narito na tayo dito sa ating numero 6 yung galing sa panalong si Rugcat, nagagabayan ni AR Villegas. Ito, impresibo yung panalo. May 123 plato sa 1300 na nalo ito. So September 3 kung saan tinalo nga po niya doon or na-upset niya yung outstanding favorite na si Jaguar. Same rider pa rin, AR Villegas. Tingin ko may i-aumento pa tong kabayan na to, pero tingin ko malalaban siya dito sa karera na to kasi magaling yung numero 7 natin. Lipat na nga tayo ron dito sa ating numero 7 na si Secretary na galing sa panalo last time noong August 7. Meron tong 130 flat sa 1400 na nalo sa isang special race kung saan tinalo niya nga po doon ay si Jaguar at si JT pa rin po ang rerenda para po dito sa ating numero 7 na si Secretary. Ito medyo magandang kabayo to, maliit lang siya pero napakatulin, pero kung magkakaroon ng early speed sa unahan tingin ko baka mapalaban siya dito, lalo na nandyan yung Rugcat na galing sa panalo. Medyo magalit tinakbo ito last time. Malayong tarsera pwesto to, pero nung humagad ng remate, dire-diretso sa may balya. Kaya tingin ko, magandang karera tong ating Road to Juvenile Stakes Race. Tingin ko halos lahat na po ito may panalo mga bayang karisa. Kumbaga para sa akin po, pantay-pantay na po ang magiging laban dito kasi yung iba nag-uumento na po, tsaka yung iba nagmamature na po yung takbo ng mga kabayo kasi iba po kasi galing ka sa novatos tapos sasaba ka sa unang laban, tapos pag nakatikim na ng panalo, talagang nagkakaroon po ng kumbaga momentum yung kabayo. Kaya magandang karera to. Medyo mayayamado ng bahagya si Secretary dito kasi maganda yung panalo niya ng stakes race last time, pero syempre maraming pwedeng magtangkang mag-upset po dyan. Kaya mga bayang karerista,
kung may nasisipot kayo magandang dihado dyan sa ating road to juvenile stake race, huwag niyo pong kakalimutang isama sa inyong diskarte at mga rota. Muli, kampihan na mga bayang karerista, good luck po sa inyo lahat, lalo na sa darating nating September 18, 2022 sa San Lazaro Leisure Park, Carmona, Cavite. Salamat po. At yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokab, sana po nagustuhan nyo yung aking konting info or pass outing sa ating mga kalawak sa darating nating stake race next week, September 18, 2022 sa Carmona, Cavite po. Medyo maganda yung magiging lineup siguro no, kasi medyo mahaba-habang karera yon. Kasi ang racing days po atin natin next week Tuesday, Wednesday po ata ang San Lazaro, tas Sunday po sila. Hindi ko pa po sure kung maa-arbor na Metrotrip yung Santa Ana. Kung sakaling ma-arbor po na Metrotrip yun, nagiging ano po sila, Thursday, Friday, Saturday po yung Metrotrip mga bayang karisa. Kung sakali lang po, pero kung makakapagpa-line up naman po yung Santa Ana, baka po Thursday po yung Santa Ana Park na Cavite mga bayang karerista. At yun, hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat po sa inyong oras mga bayang karerista. Kapag tutok dito sa ating YouTube channel, at sana po yung maging idea, magkaroon kayo ng idea yung mga darating nating stake race ngayong next week, at sana po yung makadihado tayo sa mga susunod pa nating darating na karera. Ito po ang inyong lingkod, Master Likim, na always nagsasabi na ang karera tapat-tapat lang, minsan swerte, minsan malas, pero pag binibigyan po tayo siyempre ng nasa itaas, huwag po ating kakalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po sa inyo lahat mga bayang karerista. Makita tayo ulit sa susunod kong upload na video na ating mga silip at giya at race analysis sa karera. Muli, stay safe everyone po. God bless po mga bayang karerista, lalo na po sa mga solid po nating mga ka-yo-cabs.